po, tulungan tayong talakayin at himayin ang nangyayari sa impeachment court. Makakasama natin via video conferencing si Attorney John Molo, Senior Professorial Lecturer sa UP College of Law. Attorney Molo, good morning. Good morning. Good morning, Attorney. Well, nakita nyo, last week, isang araw lamang no, ang natuloy sa impeachment trial. Pero ano po masasabi nyo dun sa naging direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta? Yung pagsabi ba niya na ang nag-utos na i-release yung 125 million kay La Chica na si Vice President Sara Duterte, tingin nyo po ba malaki ang implikasyon noon? Well, I have to agree, medyo malaki yung implikasyon nun kasi bago natin nasalang si SDO, former SDO Acosta, isa yan sa mga malaking katanungan pa din naman. Maaring may lumabas na pera sa land bank, pero paano nyo naman ididikit yon talaga sa Vice Presidente? So far, ito yung unang testigo na talagang naglilink na yung perang lumabas mula sa land bank ay actually dahil sa utos ng Vice President. So it's one of the things na hinihintay din naman ng mga hukom na marinig. And mukhang ito yung simula nun. Ano ho ba yung inaasahan nyo or expected nyo pa sa pagpapatuloy ng direct examination? Well, kung akong tatanungin sa pagpapatuloy ng direct examination, maaring explore pa nila kung ano pa ba ang mga explanation kung bakit lumabas tong pera na to at paano umabot sa punto na hindi man lang ito na justify sa COA at nag-issue pa yung COA ng AOM and kung ano pang mga ibang papeles dahil hindi nga siya ma-justify. But so far kasi yung sinabi ni Acosta para sa akin, medyo mabigat na din yun eh. And interesado ako at this point actually makita na yung cross ng depensa dyan. Nung nakaraang linggo, pinakita po nila yung mga larawan, no, mga AI-generated images nung pera na kung paano daw, ano daw ang naging itsura niya kung ito ay nilagay sa bag. At syempre, inalmahan na ito ng depensa. Para sa inyo, Attorney, importante po ba o mahalaga talaga itong mga imaheng ito para ipakita pa sa open court kahit na AI-generated tong images na ito? Well, maaaring may punto yung prosecution dyan kung bakit nila gusto ipakita. Ngayon, kung mag-speculate tayo, maaaring konektado to doon sa ibang sinasabi ni Acosta, di ba? Na yung perang linabas nila, linagay niya lang sa 4 na bag. So ngayon, kung makikita natin yung size ng kabuuan ng perang linabas nila, so sabi niya sa 4 na bag na lagay na yan, at least pwede natin siya either examine more, paano mo ba napagkasya yan, or pwede din siya i-cross about it, di ba? So, may tulong din naman na ma-visualize yung perang linabas nila. Kasi naalala ko, pati nung impeachment trial din naman ni Erap, di ba? Ang ginawa ni late Senator Revilla during that time, vinisualize niya din kung gaano kalaki ang 1 million pesos. Pero bakit po mahalaga na ipakita pa kung kasya nga ba ito sa 4 na bag paglabas nila ng bako? Kung technically, yung pag-release naman ng pera from the bank to the OVP ay parang lehitimo naman yun kasi nga nasa budget naman yun at meron talagang release order na pwedeng ibigay yung 125 million. At ang kine-question talaga ay kung paano nga ba talaga ginastos tong perang ito. Well, it's one point where you can impeach kasi yung credibility at saka yung integrity ng storya ng witness, di ba? So, kung mabutasan mo kasi yung kanyang storya ng ganyan, halimbawa, sinabi ko, ganito, tapos pinagkasya namin sa ganitong lalagyanan, tapos mapatunayan mo na hindi, edi ibig sabihin parang medyo yung credibility niya nabubutasan mo na. So, it's one of the things that you can explore para lang mabutasan yung kanyang credibility. And again, the prosecution is doing this trying to affect her credibility kasi nga isa po siyang hostile witness. Tama po ba? It's either, hindi ko pangungunahan pero it's either yung prosecution may ibang intent dyan or posible yung defense ang gumamit ng kanyang klaseng linya ng questioning, kumbaga. Balikan ko yung pagiging hostile witness ni SDO Gina Acosta kasi nga po nung una ayaw munang tanggapin ng depensa na hostile witness si Gina Acosta pero in the end si Presiding Officer Chis Escudero na ang nagsabi na we will consider her as a hostile witness. Bakit po ba importante na i-declare na siya ay isang hostile witness aside from the fact na pwede kang magtanong ng leading questions bilang prosekusyon?
Well, ang premise kasi ng hostile witness kasi, kumbaga, sa normal flow ng trial, ang dadalhin mo yung mga witnesses na magsasalita na nakausap mo and certain ka na ito yung sasagot, di ba? Mhm. Yung essence ng hostile witness, yan yung mga witnesses na alam mong pabor sa kabila ang isasagot and wala ka talagang control sa flow ng sasabihin yan. Kaya nga, papayagan ka ng korte once ma-declare mo na hostile yung witness na yan na magtanong ng leading question. Usually, ito yung mga mga tanong na kargado na ng sagot. Kaya nga, answerable by yes or no lang talaga, di ba? Ikaw ba sumaksak? That's leading. So, hindi yon pwede on direct kasi dapat ang tinatanong mo sa witness mo, kung hindi yan hostile, ano nangyari, paano, how. Pag yun ang tinanong mo sa mga tao na alam mo namang, kumbaga, kampi na sa kabila or hostile na ma-declare, alam mong pag tinanong mo yan ng how, binibigyan mo talaga ng malawig na pagkakataon na mag-fabricate or magsabi ng kung ano-ano. So, rini-recognize yan sa procedure natin para at least malaman din ng korte kung ano yung sasabihin ng witness pag na-confine mo siya puntong doon sa talagang puntong gusto mong itanong. Ang isang mahalaga kasi dyan, pag na-declare kang hostile witness, hindi lang sa leading question is, at any point, for example, ito si Attorney Ligutan, pwede niya mismong atakihin din pag nakita niyang kinakailangan. Pwede niya din atakihin yung sarili niyang witness na kumbaga kasi hostile witness naman yan eh. Hindi hindi mo pwede gawin yan pag it's your witness and it's not a hostile witness kasi di ba? Pero ito, since hostile witness, kung ma-sense niya na kinakailangan, i-impeach niya din yung credibility ng taong yan. Attorney, isa rin po sa mga naging issue nung nakaraang linggo yung sinabi po ni Presiding Officer Chis Escudero na maglalabas siya ng ruling tungkol dun sa sub judice rule kasi nga napansin niya na parang marami sa mga abogado daw on either side. Hindi niya sinabi kung aling panig pero sinabi niya na may mga lumalabag talaga dun sa sub judice rule at napag-uusapan na ang mga merito ng kaso even to the media. Over the weekend, sinabi ni former Senate President Franklin Drilon na baka naman hindi kailangan ganun ka-stricto ang impeachment court sa sub judice rule kung ikukumpara sa regular court. Tingin niyo po ba, attorney, may konting leeway or parang pwedeng maging mas lax ang impeachment court pagdating sa sub judice rule? Okay. Siguro magandang ipaliwanag ano ba talaga yung sub judice rule at bakit siya meron, di ba? Kasi ginagamit yan ng mga korte natin dahil supposedly nga adversarial proceeding yan between isang taong nasasakdal na pwedeng mapunta sa kulungan or magbayad ng damyos. Ngayon, yung judge kasi sa isang normal na proceeding, dapat mag-judge lang siya fully and solely doon sa pinipresenta sa harapan niya. Bawal yung nasa labas, bawal yung kahit anuman. Okay? Ang pagkakaiba kasi ng impeachment court is that ang mga linagay mong huwes ay hindi naman yung mga trained judges talaga. Ang linagay mong huwes ay mga senador, mga politiko, na kung papanoorin nga natin sa TV ngayong oras na mismo, ayan, naghihearing tungkol sa barangay elections, tapos sa hapon, maghihearing on impeachment court. So kumbaga, may dalawa silang karakter. Hindi katulad ng isang trained judge na fully nakatutok lang. So yung kumbaga yung pagiging purity and kalidad and parang ng isang judge na walang ibang nakikita kundi yung record ng evidence, hindi mo pwedeng i-demand yon sa isang politiko. Okay. So maaring yun ang punto ni former Senate President Drilon na baka hindi ganun ka-stricto ang sub judice dito. Kasi nga political ang ating proseso na to and paano mo naman i-divorce yung mga politiko natin from the political aspect? Yun naman talaga ang purpose ng impeachment na i-factor in ninyo kung ano yung nangyayari sa loob ng impeachment trial and also be sensitive to how the public reacts to what's happening. By design, yung mga taong bumuo ng ating constitution, alam nilang mangyayari yan. So, maaring ganong may pushback. That being said, may punto din naman si presiding officer, Senator Escudero. Iba din naman kasi na halimbawa, ikaw na yung abogadong naglilitigate sa harapan mismo ng huwes, kahit impeachment court pa yan. Tapos ikaw din naman talaga yung banat ng banat
doon sa labas pagkatapos ng hearing. Para sa kanya, kaya nga ino-offer niya doon sa mga prosecutor and sa defense lawyers, baka gusto niyo mag-appoint ng isang spokesperson na hindi humaharap sa mga huwes dito. Di ba? Kasi parang mahirapan naman din sila na i-police yung proceedings. Posible po kasi na pag-usapan or talakayin rin no, yung decorum inside the impeachment court. Kanina pinapakita natin yung kuha natin sa loob ng impeachment court nung nagyakapan si Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer. Ito po ay syempre pagkatapos nung kanilang naging sagutan inside the impeachment court or in open court no na talagang parang medyo kinailangan mag-step in pa ng presiding officer. Ano po ba, Attorney Molo, ang talagang proper decorum pagdating doon sa loob, even sa labas ng impeachment court? Kasi hindi po ba, sinabi rin naman ni Senator Escudero na pinapamonitor niya sa clerk of court yung naging aksyon ng mga counsel sa labas ng impeachment court? Well, ang pinaka-premise kasi ng isang abogado na nag-a-appear sa kahit anong korte, Korte Suprema, RTC, or even impeachment court, ang value talaga dyan na mahalaga is respect. Respect to the court and respect to your fellow counsel kahit nandun siya sa kabila. So yun yung prevailing value dapat na nandyan. Ako as a personal strategy and value, and this is personal, I also add humility. Kasi parang kahit papano, there are good days, lamang ka, excuse me, and there are bad days. So, mahalagang humility kasi minsan lamang ako, minsan ako yung magkakamali sa harapan ng judge. So, mahalaga na may humility. Kasi kahit papano, bilog ang mundo. Right? Naging batang abogado din ako sa korte. Ang daming beses kong nagkamali and then minsan nga, professor ko pa yung nakalabang ko. Tapos parang humirit din siya sa akin, doon sa judge na alam kong mali yung sinasabi ni Attorney Molo kasi hindi yan yung tinuro ko sa kanya. May mga ganong hirit talaga. Pero parte naman yan ng buhay ng isang abogado sa korte. And pareho namang batikan yung nakikita natin nag-a-apply dito, nag-a-appear dito sa impeachment so far. And kaya nila yan, I believe. But the core value is, for me, is respect. And then, if there's space, humility. I'm sure na pag-uusapan po din yun sa inyong mga klase yung nangyayari sa impeachment trial, Attorney Molo. Ano po ba yung mga talagang so far, mga itinuturo nyo from the impeachment trial, yung parang talagang gusto nyo i-apply sa yung mga lessons para pagdating nung panahon na yung mga estudyante nyo ay nagpa-practice na ng abogasya sa labas ng eskwelahan at nasa korte na sila, ito yung tatandaan nila? Sa amin, lalo na pag sa amin sa mga estudyante ko, no, paraging tinuturo na pag abogado ka, hindi ibig sabihin na anak ka ng Diyos or pwede ka na mambuli. Okay? So, kanya-kanya tayong style. Sige. Pero ako kasi ang preference ko talaga, hindi tayo linagay sa mundong ito na maging abogado para mambuli. Kasi unang-una, for example, witness, tapos ibubuli mo para sa akin, halimbawa, delikado yan, dangerous yan. Kasi maaring yung simpatya, lalo na pag on camera ka sa impeachment, maaring mag-backfire. Pangalawa, tao yan, nakausap mo. Minsan public servant, di ba? Ginawa niya lang naman yung trabaho niya. Maaring nagdi-disagree ka doon sa kanyang mga judgments. Sige, gawin mo yung trabaho mo, pero hindi naman natin kailangan magkutya or mang-ape. Kasi, kumbaga, yung pagiging abogado is also, tinuturo namin na it's also a responsibility. Tayo yung mukha ng hustisya, tayo yung unang nakikita ng mga taong bayan natin. Ngayon, kung ang nakikita nila sa atin ay hindi maganda, then yun din yung image ng hudikatura at saka ng legal profession na tinetake away nila. Alright, Attorney John Molo, maraming salamat.